Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Isang customer ang nagdala ng isang vacuum cleaner na ang brand ay Bibenso. Ito ay wala namang problema. Ang pinagagawa lang dito sa akin ay pinapa-deep cleaning. Ibig sabihin ay pinalilinisan lang. Dahil simula daw ng binili ito ay hindi pa ito nalilinisan. Kaya ito guys ang ibabagi ko sa inyo kung paano ang paglinis. Dito guys, kung makikita nyo, ito ang kanyang dumi. Mayroon siyang mga alikabok. So, dito muna tayo mag-uumpisa bago tayo mag-proceed doon sa susunod natin na lilinisan. Una natin gagawin ay kukuha muna tayo ng paintbrush. Ito ay papasadahan muna natin ng paintbrush. Kung may maliit kayo na air compressor ay mas maganda. Wala tayong air compressor kaya paintbrush muna ang pwede natin gamitin. Hindi ko na sa inyo na ipakita kung paano ko ito binuksan at mamaya ipapakita ko rin naman sa inyo kung paano ang pag-assemble at doon nyo rin makikita kung paano ang pag-disassemble. So, ayan guys, kung mapapansin nyo ay malikabok talaga. Kinakailangan nito ay every 6 months ay dinedip cleaning. Pagkatapos natin mabrush yung mga alikabok, ay gagamit lang tayo ng air blower. So, yan guys, ay nalinisan natin yung ibabaw. Ang susunod naman natin na gagawin ay bubuksan natin yung vacuum motor cover. Sa pagbukas ng vacuum motor cover ay mayroon 4 na tornilyo niyan. At kasama matatanggal yung kanyang control panel or control board. So, dahan-dahan lang ang pagtanggal ng control board. Sa pagtanggal ng control board, iingatan natin na walang mapotol na mga wire. At importante ay obserbahan natin yung orientation ng kanyang mga switches. Lalong-lalo na mayroon yan isang micro switch na nakabaon. Para pagbalik natin o pag-assemble ay hindi tayo magkaroon ng problema. Kung mapapansin nyo, pati yung likod ng control panel ay may alikabok. So, kinakailangan din ito ay linisan. Matapos natin na malinisan yung likod ng control panel at ang kanyang panel mismo, ang susunod natin na gagawin ay tatanggalin na natin yung mga screw ng vacuum motor cover. So, ayan guys, ay natanggal na natin yung mga screw. Ngayon ay dahan-dahan natin iangat yung cover ng motor. Kung mapapansin nyo, may dalawang terminal yan ng motor. Yan ay pwede nyo i-unplug yan
galing yan sa control panel. Tatandaan nyo lang kung paano nyo tinanggal at kung paano ang position ng terminal. So, yan ngayon guys ang cover ng ating motor. Kung maobserbahan nyo, yan ay namumuti. So, ang ibig sabihin yan ay puno ng alikabok. Dito ay gagamit lang tayo ng brush. Ito ay hindi pwedeng basahin dahil pag binasa yan ay sisiksik yung alikabok dyan sa foam at titigas at mahirapan tayo magtanggal ng alikabok. So tulad ng sabi ko, dahil wala tayong air compressor, ang gagamitin natin talaga dito ay brush or air blower. So, yan guys, kung maobserban nyo ay malinis na. Matapos natin mabrasan, ay gagamit lang tayo ng pamunas para yung ibang alikabok ay matanggal dyan sa kanyang casing. Dito guys ay gagamit lang tayo ng wipe out. Ito ay dirt and stain remover. So, yan guys, kung mapapansin nyo, malinis na. Ang susunod naman natin na lilinisan yung kanyang base ng motor. Yan ang base ng motor natin. Kung mapapansin nyo, makapal yung alikabok. Bago yan ay tanggalin muna natin yung kanyang lower. At mapapansin nyo ay marumi rin. Bago natin matanggal yung base, ay tatanggalin muna natin yung kanyang rubber. Ito ay nagsisilbing gasket ng kanyang motor. Kaya kailangan tatandaan natin ang posisyon nitong gasket. Sunod ay kinakailangan na tanggalin natin yung kanyang vacuum motor. Ito ay para malinisan din. Dito guys ay kinakailangan lagyan ng masking tape yung kanyang rubber gasket para pag nag-brush na tayo ay hindi mapunta yung alikabok sa rubber gasket. So, yan guys ay nalagyan na ng masking tape. Ngayon ay ganoon din. Papasadahan din natin ito ng brush.
Ganon din guys ay gagamit din tayo ng wipe out para matanggal yung mga natitirang alikabok. So, ayan guys ay halos tapos na. Ngayon ay may nakikita pa tayong kunting dumi na nakasiksik. Ayan guys yung portion na yan. Pag ganito kasi na dinidip cleaning, kinakailangan talagang lilinisin natin. Dahil tama naman ang binabayad, dapat tama din ang trabaho natin. Yan guys ay tapos na yung portion na yan. Itong portion naman ay gagamit lang tayo nito ng wipe out. Ito yung ilalim ng kanyang base. So, ayan guys, ay malinis na yan. Ang susunod natin na gagawin yung kanyang pinaka-gasket. Kung mapapansin nyo, itong kanyang gasket ay masyado din marumi. Sa paglinis nito ay kukuha lang din tayo ng brush. So, ayan guys, ay tapos na rin yung kanyang rubber gasket. Ang susunod natin na gagawin ay ang pinaka-importante na lilinisan, yung kanyang vacuum motor. Ayan guys, ay kung makikita nyo, yung kanyang vacuum motor ay masyadong marumi. Bago natin brasan, itatanggalin muna natin itong kanyang lower gasket.
Matapos natin na malinisan yung kanyang lower gasket, ang susunod natin na gagawin ay ang kanyang motor mismo. So, ayan guys, ay malinis na yung kanyang motor. Ang susunod natin na gagawin ay tatanggalin natin yung kanyang impeller, yung vacuum impeller. Ito ay isa rin na pinaka-importanting malinisan. Gagamit lang tayo ng flat screwdriver. Sa pagtanggal nito guys ay naka-clockwise rotation ang kanyang pagtanggal ng kanyang nut. Dahil hindi nyo yan matatanggal kapag counterclockwise ang inyong pihit. So, ayan guys, ay natanggalan natin yung kanyang impeller. Kung makikita nyo ay napakakapal ng kanyang dumi. Isa ito na pinaka-importante na dapat linisan. Itong kanyang impeller ay pwede ito hugasan ng tubig para ito ay malinisan ng husto. Ayan guys, ay malinis na. Ito ay pupunasan muna natin ito ng basahan para matuyo. Bago natin ibalik yung kanyang impeller, ay kinakailangan ay malinisan muna itong kanyang rotor. Na kung makikita nyo, ito ay may tumigas na dumi. Itong portion na to ay hindi ito pwede basain. So, gagamit lang tayo ng maliit na screwdriver para sungkitin itong tumigas na dumi. Yan guys ay malinis na. Ngayon ay pwede na ibalik yung kanyang impeller. Dito guys ay take note na ang paghigpit nito ay counterclockwise. Hindi nyo yan mahigpitan kapag clockwise rotation. So, ayan na guys ay nahigpitan na.
Ngayon ay pwede na ibalik yung kanyang mga rubber. Yung guys ay nilagay na natin yung lower gasket at ang kanyang motor ay malinis na. Ngayon ay mag-assemble na tayo. Pero bago yan ay lilinisan muna natin itong kanyang lower. So kung yan ang base, ganito ang position ng kanyang lower. Mayroon yan na slot sa gilid at movable yan. Sunod ay tatanggalin natin itong masking tape na inilagay natin. At pagkatapos niyan ay ipoposition natin yung kanyang vacuum motor. Sa paglagay ng vacuum motor, may dalawang terminal yan. Kung saan ang control board ay doon nakaharap yung dalawang terminal. Ngayon na nakapisto na yung ating vacuum motor, ang susunod natin ay ilalagay yung kanyang upper gasket. Kinakailangan na ipapasok natin yung dalawang terminal. So, titingnan nyo yung position ng upper gasket. Hindi pwede yan mabaliktad. So, yun guys ay na-position na natin yung upper gasket. Ngayon ang susunod natin na ilalagay yung kanyang motor cover. Sa paglagay nito, kinakailangan na ilusot yung dalawang terminal dyan sa kanyang butas. Yan ang butas na sinasabi ko. Dahil yung butas na yan ay nakaharap sa control panel. Kapag nakaposition na yung cover ay i-check natin yung kanyang mga sidings kung nakalapat na. Ngayon kung nakalapat na ay maglalagay na tayo ngayon ng mga screw. So, yan guys, ay nilagyan na natin yung mga screw. Ang susunod naman natin na ilalagay yung kanyang control panel. Bago natin ilagay itong control panel, may makikita niya na dalawang terminal. Yan ay plug-in type. So, ikukunik lang yan, yung dalawang terminal. Kung mapapansin nyo, yan ay tinandaan ko. Para ganun pa rin ang maging position ng terminal kung ibabalik na. Isa yan sa mga technique kung magtatanggal tayo ng terminal. So yan guys ay naka-connect na. Ngayon pwede natin ikabit yung ating control panel or control board. So titingnan natin yung position nito. Ito ay hindi pwede mabaliktad. At kung makikita nyo, yan ay may micro switch na nakabaon dyan. Ang gamit yan ay nagsisilbing safety switch. Hindi under yung vacuum cleaner kung yan ay hindi nakalapat sa body. Yan ang sekretong switch ng vacuum cleaner. Kung sakaling mangyari sa inyo na pagkatapos nyo mag-assemble ay hindi umandar yung vacuum cleaner, ay i-check nyo itong micro switch. Baka hindi na ilagay ng maayos or hindi nakaposisyon or hindi nakalapat sa body. So, ayan guys, nakalapat na yung ating control panel. Ngayon, pwede na natin yan ilagay ng screw.
Matapos natin may lagay ang control panel, ngayon ang susunod natin na ilalagay yung kanyang top cover. Sa paglagay ng top cover, kinakailangan ayusin natin yung kanyang power cord. Ibig sabihin guys ay hihilain natin ng konti para maging maayos ang lapat ng ating top cover at ang ating power cord ay hindi maipit. So, yan ngayon guys ang position ng ating top cover. Bago natin i-screw ay kinakailangan ilagay muna yung kanyang handle. Bago natin ilagay yung handle, kinakailangan ayusin yung ating power cord. Katulad ng nakikita nyo. So, ito ngayon guys ang handle. Kinakailangan nakalapat ito ng maayos. Yun guys ay nakalapat na. Pwede na natin yan lagyan ng screw. Ito yung kanyang screw ay hexagon type. Dahil sa wala tayong hexagon type na screwdriver ay flat screw na lang ang gagamitin natin dito. Basta kumasya dyan sa ulo ng screw. So take note guys, sa pag-disassemble nito ay dyan nag-uumpisa sa dalawang screw na yan. Hindi nyo ma-disassemble ito kung hindi nyo mabubuksan yung dalawang screw na yan. So yan ay nailagay na natin yung dalawang screw. Ang susunod natin ay kakabit yung kanyang handle cover. So yan guys yung kanyang handle cover. Yan ay naka-snap lock. Kung mapapansin nyo, yan ang kanyang mga lock. So, ilalapat lang yan at didiinan or pupukbukin ng konti. Yan guys, naikabit na natin yung kanyang handle cover. Ngayon ang panghuli ay ikakabit naman natin yung kanyang control panel cover. Ganon din ay naka-snap lock din ito. Matapos natin may lagay yung kanyang panel cover, ay ang isusunod naman natin yung kanyang knob. Itong knob ay madali lang ikabit dahil ito ay may guide. Ayan guys, hindi mo may kakabit yung knob kung hindi mo susundin yung kanyang hugis ng butas. So, yun na guys, ay tapos na natin na may symbol. Ikakabit muna natin itong magnetic plate. Yun guys, ay naka-magnet lang yan dyan sa likod. Ngayon ay pwede na natin ito ilagay sa dustbin or ang kanyang tank assembly para matesting natin. So, yan na guys, ay tapos na natin may symbol. Kahit linis lang ang ginawa natin dito, ay kinakailangan natin ay testingin ang unit. So, yan ang power plug. Ito naman yung ating power outlet. Yan guys, naka-plug na. Ngayon, switch lang natin yung kanyang power switch. Kung mapapansin nyo guys ay gumagana yung unit natin. So, ibig sabihin, walang naging problema sa pag-disassemble at assemble at paglinis natin. Dahil sa hindi dinala yung suction hose at ang kanyang nozzle, ay titesting lang natin ito ng silupin kung humihigop ang kanyang suction. So, yan guys, yung kanyang suction. Dito naman sa kabila, yung kanyang blower. Ito ay may built-in outlet.
Yan guys ay outlet yan. Mayroon siyang selector switch. Yan ay may air, clean at weight. Yan naman ang kanyang power switch. Hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ko sa inyo ng konting idea or kaalaman patungkol sa pag-deep cleaning ng vacuum cleaner machine